Okay, maraming salamat ulit sa inyong suporta, sa inyong mga komento, sa inyong pagtiwala sa akin. Maraming salamat ulit sa inyo. Shout out Jenny Cinco of General Trias, Cavite, Everin Bilarde, Morieta, California. Ang layo nyo, ma'am, no? Clarita Untulan, Jinsan, Ricky Jimino, Ireland. Wow, malapit-lapit tayo, sir, dito. Europe ho tayo parehas, no? Munilisa Amaba, Caloocan, Jodeth Reyes, Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po tayo dyan. Risa Camacho, Pangasinan. Kumusta po ang taga Pangasinan? Alberto, Davao del Sur. Kumusta po ang taga Davao del Sur? Cheryl, si Vandal, Antipulo City. Oy, shout out po sa taga Antipulo. Ingat po tayo lahat dyan, ha? At John Happy, Iligan City. Kumusta po ang taga Iligan City? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Ito nabanggit ko na nanonood sa ating video lately lang, no? At marami pong salamat sa inyong suporta, sa inyong sa inyong tiwala. Sinasabi ko nga, sa inyong pagtiwala. Eto, tuloy-tuloy tayo dito. Pag-usapan natin tong si Coco Pimentel. Taga Mindanao ho ito. Pero ito ngayon ang kanyang pinoproblema itong yung kalaban niya sa politika itong sa Marikina City, itong dating mayor na tumakbong first district sa Marikina, itong si Marcel Teodoro, na natalo itong si Coco Pimentel. Pero ayaw umangkin sa kanyang pagkatalo. Ayaw accept ba? Dahil nga daw ay ito si Teodoro sa first district daw dito, di daw to rehistrado daw doon. Ano ngayon? Bakit nakatakbo to siya sa sa first district of Marikina? At ito na nga, siya ang na-proclaim dito sa Comelec. Ito yung balita. The Philippine poll body is finally allowing outgoing Marikina Mayor Marcelino Teodoro to take his seat as the city's first district representative. The Comelec-Ambak voted in favor of Teodoro's motion for reconsideration regarding alleged material misrepresentation over residency issues, setting aside the Comelec First Division's resolution in December last year. Teodoro calling the Comelec decision a victory for democracy. Yes, democracy prevails. Not simply because nanalo ko. Not just because of my win. But it's the will of the people. Bumuto sila Dumaan na po sa proseso. But Teodoro's rival, outgoing Senator Coco Pimentel, is blasting the poll body for what he called 6 months of cooking the case. Pimentel says he will bring the issue before the Supreme Court, citing possible abuse of discretion. Ano problema ni Pimentel? Na itong si Teodoro, dating mayor ho ito ng Marikina, at ang tumakbo nga ito ng pagka-congressman. Kasi ito yung istorya kasi niyan Itong si Pimentel at saka itong si Marcel Teodoro ay mayroon silang usapan na itong si Marcel Teodoro parang tatakbo yata sa 2nd district, at itong si Aquilino Coco Pimentel, ito yung siya na napag-usapan na siya tatakbo sa 1st district. Kaya ito si Marcel Teodoro, nag-iba na nung bandang huli. Nagtapatan ho sila na magiging representative sa 1st district dito sa Marikina City. At ito yung sa 2nd district, parang si yata, Kimbo, yung asawa ni Kimbo yata ang nadodoon. So si Stila Kimbo at yung asawa ni Marcel Teodoro, yun ho yung naglaban ng pag-mayor naman sa Marikina. Bali nagpalit to sila ni Teodoro na mag-asawa. Di ko alam kung congresswoman ba ang dati niyang asawa o basta nasa politika sila parehas. So ang ikasalamat ng loob ni Coco Pimentel, hindi daw to si Marcel Teodoro, na tumupad sa usapan at nagtapatan at minalas si Coco Pimentel
ano siya, natalo ni 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 Teodoro. At ito na ngayon, nagreklamo siya, na pinetition niya na disqualified itong si Teodoro. Para sa akin, ang kapal naman ang mukha ni Pimentel, no? Ikaw nga, sabihin ko lang kay kay ako halimbawa si Teodoro, ikaw nga hindi ka naman din taga Marikina eh. Ginamit mo lang itong Marikina, nagparehistro ka na lang dito para tatakbo ka ng congressman kasi itong si Pimentel, di naman natin tuloy higit sa kalaman na taga Mindanao naman ho ito. Ay, pangalawang talo na ho ito ni Pimentel kasi dati tumakbo ho ito ng mayor sa Cagayan de Oro City at tinalo rin ito. Ay nako si Pimentel. At ito na ngayon, pinetition niya nga na i-disqualified dahil di daw sa first district hindi daw to residente itong si Teodoro. At ito na kinatigan na sa Comelec and Bank na nanalo nga itong si Marcel Teodoro sa pagka-congressman. At luhaan itong si Pimentel sa kanyang pagkaluhaan, ayun na. Nagano na siya, nagreklamo na. Ang hirap lang kasi dito sa mga natatalo, ayaw talaga nilang ayaw nilang i-accept ba natalo sila. At ito na ngayon yung sa Korte Suprema pala. Pag ikaw halimbawa natalo ka, tapos yung katunggali mo, nagpetisyon ka, at yung katunggali mo ay nanalo yon, hindi ka pa rin pwedeng uupo. Kasi hindi ho yun pinapayagan sa Korte Suprema na natalo ka, tapos pagka may kaso na disqualified yung kalaban mo, ikaw ay upo. Unfair naman talaga ho yun, yung gano'n na kumo kayo naglaban tapos pag na disqualified yung kalaban mo, kahit na nanalo ka, ikaw natalo tapos ikaw uupo, natalo ka na nga eh. Di ko lang maintindihan kasi pag gano'n. Nangyari din to ngayon kay Abante at itong si Joey Oy dito sa 6th district sa Manila. Natalo tong si Abante na ang lang daw konti lang daw ang lamang nito sa 1,000 mahigit na buto lang ang lamang ni Bini Abante dito kay Joey Oy. Pero talo siya. Kaya lang ayaw pa rin niya i-accept. At alam mo, nagreklamo din siya dito kay Joey Oy dahil hindi daw Filipino citizen. Kaya dinisqualified itong si Joey Oy sa Comelec. At ang pa niya nito, in-interview siya na vindicated daw siya kasi nanalo siya sa isinampa niyang reklamo. Ang kapal naman na mukha ni Bini Abante. Bang tawag nito? Nagpastor ka pa, tapos ganyan nag-petition ka, tapos i-interviewin ka, vindicated ka. Paano ang vindicated? Kung tama ka nga naman na magsalita ka ng vindicated, halimbawa, wala kang ginawa, as in, wala kang ginawa. Talo ka nga. O sige, natalo. Tapos pagdating sa Comelec, o sige, mayroong investigasyon ng Comelec. Ay hindi to siya pwedeng uupo kasi mayroon pala to siyang hindi pala to siya Filipino citizen. So ito ang gagawin natin ngayon, disqualified to, tapos yung natalo, yun ang uupo. Yun ang dapat ang vindicated. Pero may ginawa ka Naggumawa ka ng reklamo. Gumawa ka ng reklamo na huwag niyo itong paupuin kasi daw to? US citizen. US citizen ba? Basta hindi sa Filipino citizen. Kaya, magsabi ka ng vindicated. Vindicated, siya mo kagaral. Ito si Abante, nagmana yung anak mo. Itong nasa ngayon sa House of Representatives, na grabe pag magdakdak, grabe pag magsinungaling, grabe pagka kaya Romualdez. Hayupak din tong babae na to. May may mukha pa tong ihaharap diyan sa sa mga press con diyan sa House of Representatives. Tapos ang kanyang mga sinisiraan din, kapwa rin empleyado sa gobyerno, ang kapal naman ng mga mukha talaga ngayon. Nagpauso na ngayon yung mga spokesperson Dito sa dito sa impeachment, mayroong spokesperson. Dito sa House of Representatives, may spokesperson. Dito sa kay Bongbong Marcos, itong si Claire Castro, spokesperson. Si VP Sara yata, yung si Pua, Michael Pua, siya yata yung spokesperson ngayon sa kanyang impeachment din.
ni VP Sara, side ni VP Sara. Siguro na uso ngayon ang spokesperson na. Sa bagay ito si Pua, sa DepEd pa ito na kasi talaga yung spokesperson ni VP Sara. Dati-dati pa, nung Vice Presidente si VP Sara, bago nanalo, itong si Cristina Frasco. Ito ho yung nagiging spokesperson niya dati. Pero ngayon, sa itong impeachment na, para siguro wala na silang ano dyan, wala na siguro silang hassle. Tanungin nyo lang yung spokesperson ko, nag-usap na kami kanina. Okay, magbato ka na lang na ito yung mensahe ko ngayon. Pag itanong ko sa mga media, ito yung isasagot mo. O ito yung sinasabi ko. Kaya lang, ang mga spokesperson, yun na nag-aaway. Itong si anak ni Bini Abante ay naku, pag umipal sa kongreso, akala mo may kagandahan din dito. Sorry ha. Hindi naman din tayo kagandahang lalaki, pero nagiging pintasiro kasi tayo nito sa nakikita natin ng mga tao. Pasensya na rin kayo. Kaya lang, nagsabi lang ako na totoo. Hindi ko naman din sinabi na ako isang kagandahang lalaki. Nagsasabi natin na totoo. Totoo naman, hindi naman tayo kagandahang lalaki. Kaya lang, itong mga taong sobra kasing makapagpintas din sa mga iba dyan, akala mo, napaka-perfect na siya. Ay nako naman, lalabas ang kulay natin, pagkapintasiro natin dito. Pasensya na kayo. Ay kano nga naman, ang politika nga naman talaga sa atin, napaka-cancer na talaga, sa totoo lang. Hindi natin alam kung kailan ito matatapos kasi birada ng birada araw-araw. Hindi natin nakikita na medyo tahimik ang balita itong araw na to. Wala, puro gulo. Iba-iba na lang, mga ano na lang. Parang biskwit ba na assorted na lang. Araw-araw makikita natin na ito na naman kainin ko ngayon, ito na naman kainin natin bukas, ito naman kainin natin sunod na araw. O mamayang gabi, ito kainin natin tong biskwit na to kasi masarap to. Pang sa kape. Ganun ang sistema sa atin ngayon sa Pilipinas. Ang lupit na talaga. Parang ang gulo ngayon, hindi ko maano kung anong kasing gulo. Magulong-magulo talaga. Dahil dito sa mga spokesperson, away-away na sila. Papakitang dito sa may impeachment din sa yung tagapagsalita nyo, may balbas si ba yon? Hindi, Butuyan ha? Butuyan ba? Hindi nakalimutan ko. Yung may balbas nga na abogado din, ayun ako pagka binira niya si Chis Escudero, mukhang yata, sabi ko, parang mukhang yata itong tao na to may rin to, nagpapalapad lang ng papel to para sa sunod siguro mayroon to siyang plano na takbo. Ako yung dati nag-iingay dyan sa impeachment ni VP Sara. Grabe din siya. Ito magsama to silang tatlo, Claire Castro, itong si May Balbas at saka itong si Princess Abante. Magtaka na lang ako. Tanong ko lang, bakit princess to? Hindi naman mukhang princess Nako, mukhang si kung mukhang Mike Tyson Tapos ito si Bini Abante, sabi niya ang galing-galing daw ng anak niya. Buti na di sinabi na ang ganda-ganda ng anak ko. Ay naku nga naman, kasi nga daw abogada anak niya. Ang lupit nga naman talaga ngayon, Tapos nga ito si Pimentel, para siyang para siyang may dalang perdible. Ito si Pimentel na dala-dala niya para itong si Teodoro. Uy, alis ka dyan, ako diyan Para siyang bata na inagawa ng candy. Akin yan tapos inagaw mo lang sa akin na ikaw yung aagaw dyan Samantalang ito si Teodoro 9 na taon yan dyan nagiging mayor ng Marikina. Unfair naman din sa taga Marikina kung hindi nila iboto yan, nagiging mayor yan. Tapos pagka kumandidato ng congressman na distrito lang yung tatakbuhan niya, hindi siya mananalo doon. Unfair naman kay kay Teodoro. At okay naman ang ginawa niya dito sa Marikina. Nakikita ko naman to pagdating nitong bumabaha ang tulay dyan sa Marikina, nandoon ito, ini-interview sa mga media. O nagtawag lang siya muna ng media para pasabihin na, nandyan ako pupunta ako dyan. O kaya nandito ako, punta kayo dito para ma-interview niyo ako, para makita sa mga taga Marikina. Pero in fairness naman, maganda naman siguro talaga ang performance ni Teodoro sa Marikina. Kasi kung hindi ito siya maganda, ang kanyang performance, hindi naman nanalo ang kanyang asawa. At sa Pimentel, kung sabi saya, parang paluman-lumaman kaya Pimentel, ay nalang paluman-luman diha dong. Uli na lang sa Mindanao, ato na lang ka dito, tanong ka dito pinya, o kaya mga kamote, o kaya tubo, pang-usa na inihuman ni mo
adto ka dito. Pang-usa na ng mga pang-uso ng tubo ba o kaya kiti ng pinya. Unahin ng mga ilaga kay mukha kag naong pag ilaga ay grabe pa tos pimintil. Pura gaba lang. Tapos ito si Bini Abante, nako. Manginhas ka na lang sa Pasig River diyan sa diyan sa distrito mo, Bini Abante. Kasi vindicated, hindi ka na vindicated kasi hindi ka pinayagan ng may motion itong nag-TRO itong si itong si Uy. Kaya punta ka muna diyan sa swimming ka muna diyan sa Pasig River. Magsama na lang kayo ni Pimentel. Mga walang kwenta rin naman kayo eh. Antayin nyo kung sa sunod eleksyon. Huwag kayo manggulo. Mga hayupak kayo, mga lintikan kayo. Tsa!